Sa likod ng bawat signage na ating nakikita sa lansangan, mga paalala, babala, at direksyon, may mga graphic designer na pilit gumagawa ng paraan upang maging malinaw, epektibo, at kaaya-aya ang mga ito sa mata ng publiko. Ngunit sa tuwing may pagkukulang, sila rin ang unang nasisisi. Sa video na ito, nilapitan ko ang ilang graphic designer. Nais kong marinig ang kanilang tinig. Ano ba ang kanilang proseso? Ano ang mga hadlang na kinakaharap nila? I'm Alan Senga. I'm Regan Ormila. For me, yung pinaka-public signages ko are yung signages ni Metro Bank. Or pag may events, yung mga parking signages or yung mga directional signages. Yun lang yung mga nagwa ko signages before. So meron kaming mga junior artists na tumutulong sa amin. And meron din kaming mga planners, yeah. And head, of course, to approve the designs before we release them. So, Usually, challenges are the approvers. Kasi there are several approvers na pagdadaan. First, yung head namin. Tapos, dadaan na sa business units. And then, may several pa approvers under the business units. at doon na rin sa sinabi ni Alan is yung mga rush deadlines. Sana maintindihan natin, hindi lang sila ang nagdedesisyon sa bawat disenyo. Kadalasan, may mga kliyente o opisyal na may mas mataas na kapangyarihan sa pagpili ng disenyo. Okay, so kung ano yung approve, yun yung gagawin ng team. At sa maraming pagkakataon, sila ay minamadali, kaya nawawalan ang pagkakataong pag-isipan at pagplanuhan ito ng maayos. Sa tingin nyo, ano yung pinaka-importanting kailangan gawin para maging accessible para sa lahat ang public signage? Dapat mas clear, di ba? Mas clear, visible, siguro malalaki yung fonts signages. So siguro mas minimalist siya lang, di ba? Kasi wala kang masyadong elements na nakalagay. So clear yung objective mo. From afar, kita siya agad. So mas siguro striking colors, ganyan, bold text, ganyan. Tapos dapat universal yung icon or yung mismong signage. Sorry, yung parking. Madaling maintindihan dapat. Usually ganun naman talaga eh, di ba? Bold colors, parang kunyari, red, yellow. Basta lahat ng striking colors na Para angat sa Kita mo agad. Doon pa lang makikita mo na hindi talaga nila na-consider yung mga ganun. dapat siguro universal yung signage. PW friendly yung materials. Dapat consider din nila. Ang mas clear lang yung gamit nila ng mga elements like fonts, colors, so material din. So dapat mas long-lasting gamitin nila. Kasi ganun din eh. Gamit ka ng mas cheaper na brand, papalitan mo rin, di ba? So mas why not use na lang mas matitibay na mga materials para mas tatagal. Ginawa naman nung designer yung best niya pagdating sa implementation, titipirin mo, hindi mo rin. Kung pwede nga, kapag gabi, mas material mo, mas reflective, at least madilim, pagdadaanan ng ilaw ng mga sakyan, kita siya agad. Unlike yung the natural, normal print lang na hindi naman siya reflective. Wala. Hindi rin siya visible para dun sa mga kailangan ng signage niya. Maayos ang design, pinag-isipan ng mga artists para maging malinaw at accessible. Pero pagdating sa implementasyon, kadalasan tinitipid sa materyales, sa proseso, pati sa bayad sa kanila. Kaya kahit maganda ang plano, hindi maganda ang kalalabasan. Pero sana, wag nating isisi lahat sa mga designer. Madalas, sila rin ang biktima ng sistemang inuuna ang tipid kaysa kalidad. Ang tanong, hanggang kailan natin titiisin ang ganitong sistema?
kung ang nakataya ay karapatan ng bawat isa na makakita, makabasa at makagalaw ng pantay.